Dako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, hindi ko ho alam nung inyong kabataan ay kayo ba ay naglalaro ng larong tinatawag na moro-moro. At isa yon sa mga hilig naming laruin nung kami ay bata, particularly nung elementary days. At pag naglaro kayo ng moro-moro, magkakaroon ng dalawang team, magkakaroon ng dalawang base, at ang layunin ay matapik yung base or yung mga kakampi mo na nataya na nakalinya at nakahawak doon sa base na yun. Pero bago magsimula ang laro, isa sa mga bagay na nililiwanag sa moro-moro ay yung mga tinatawag na boundaries. Kung hanggang saan, pwede bang, naalala ko noon, doon sa eskwelahan namin sa Sacred Heart Academy sa bayan ay mayroong mga second floor. Di bang umakyat sa second floor o hanggang first floor lang? Pwede bang pumunta sa likod ng building o dito lang sa harap? So nagseset ng mga boundaries kung hanggang saan lang po pwede. Well, kaya ako sinabi ho yaan ay sapagkat maging sa ating buhay bilang mga mananampalataya, yes, we are given certain Christian liberties as we have studied sa Romans chapter 14 and 15, pero merong mga kailangang boundaries and priorities like the priority of charity and edification. Pero hindi lamang ito patungkol sa Christian liberty but even sa ating mga Christian duty. Isa sa mga duty natin ay i-exercise ang brotherly love at isa sa mga paraan na na-exercise ang pagmamahal sa kapatiran is by showing hospitality. Pero kahit na tayo inutusan na magmahal at tayo inutusan na maging hospitable, yes, even to strangers, and that is mga hindi natin kakilala, merong sinasabi ang salita ng Diyos na limitasyon. At kung kayo ho ay kasama natin kayo nung umaga, I hope nag-click na sa inyong isip na, yung pala, nung binasa natin yung talata ho kanina, I hope ay nakita at napansin nyo ho yun. At ano ang boundary ng Christian love? Well, the boundary of Christian love is the truth. Kung yung naalala, ating pinag-aralan, nagsimula tayo sa 2 John about the primacy of truth. Na doon yung pagiging pangunahin ng katotohanan. Paulit-ulit si Apostol Juan sa pagbanggit patungkol sa katotohanan. And then pinag-aralan natin last Sunday about the importance of love. Na yung importansya ng pagmamahal. Pero ngayong hapong ito ating titingnan naman is truth as the boundary of Christian love. Ang boundary ng Christian love ay ang katotohanan. Believers should exercise Christian love with discernment and not at the expense of Christian truth. Ang mga mananampalataya ay kailangang gawin o ganapin ang pagmamahal ng isang Kristiyano nang merong discernment or merong masusi na pagsusuri at hindi at the expense or sa kabila or na isasakripisyo ang katotohanan ng pananampalataya. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri namin ang iyong pangalan, tunay, dakila ka, as we have sang that song, dakila ka. At sa maraming pagkakataon, naranasan namin, nakita namin, at natikman namin sa aming mga buhay ang kadakilaan mo. Sa mga panahon na nandoon ang karamdaman, sa mga panahon na nandoon ang kalungkutan, problema, O Diyos, dakila ang iyong pagkilos at supply ng biyaya. Purihin ka. And Lord, ngayong sandaling ito sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin at kailangan namin ang iyong biyayang patuloy na magtuturo, gagabay at magbabago sa amin. Lord, help us not just to be hearers of the word but be doers of your word. At ngayon, O Diyos, ikaw pong patuloy na kumilos, mangusap, magbago. Kung mayroong mga maling paniniwala o kasanayan, Panginoon, gamitin mo ito upang sawayin kami. At kung mayroong mga tama na gawain at kaisipan, O Lord, gamitin mo ito para lalo pa kaming banalin at hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, tulungan mo po ako bilang mangangaral at bawat isang makikinig at muli, lalo na't higit kung sino mang wala pa sa pananampalataya kay Kristo. O Diyos, ikaw po nawa ang mahabag at magligtas. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin at ninanasa at pinapasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Well, atin hong reviewin as we have stated 2 Sundays ago, sinimulan natin ang pag-aaral sa 2 John. At isa sa mga main point na ating binigyang pansin is the primacy of truth. Ang Kristyanidad ay base sa katotohanan. Hindi tayo base sa damdamin. At kagaya nung sabi ko sa ka-fellowship ko minsan isang kapatid natin, hindi tayo devoid of emotions, pero hindi tayo nakabase sa emotions. Ang ating pinagbabasihan ay ang katotohanan. Ang ating pananampalataya ay produkto hindi ng imahinasyon ng tao, kundi ito'y produkto ng katotohanan. Katotohanan na reveal ng Diyos sa kanyang salita, katotohanan na reveal ng Diyos sa nagkatawang salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pananampalataya hindi nakabase sa mga kwentong kutsero o claimed na visions lamang ng isang tao, kung hindi ito'y nakabase sa mga makasaysayang kaganapan. Totoong may nabuhay na Jesus, totoong nabuhay siya ng walang kasalanan, totoong siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, totoong nabuhay siyang muli, at ang sabi ni Apostol Pablo, according to the Scriptures. These precious truths are not just to be subscribed to, but ang mga mananampalataya ay dapat ang mga katotohanan ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga pamumuhay. We should be walking in the truth. As John said sa 2 John chapter 1 verse 4 na kanyang inappreciate at nakandun yung kanyang kagalakan na ang mga anak nitong babaeng kanyang sinulatan ay ang sabi niya, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth. So sa ating paglakad ay dapat lumalakad tayo sang-ayon sa katotohanan. As we have stated sa mga karaang pag-aaral, 5 times, these are the first 4 verses ng 1 John, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, ay inulit-ulit ng 5 times ang word na truth, na doon yung pagbibigay diin ni Apostol Juan sa katotohanan. And this sets the tone of this short letter. Itong letter na ito ay patungkol sa katotohanan. Big thing, primary thing, ang katotohanan. Hindi ito secondary, hindi ito pangalawang bagay, o hindi ito ang pinakamahalaga. So the primacy of truth. Pero last Sunday, tinignan din naman natin the importance of love. The importance of love. Yes, mahalaga ang katotohanan, pero napakahalaga din sa buhay Kristiyano ang pagmamahal. Verses 4 to 6, nakita natin na si Apostol Juan naman ngayon ay nagbigay ng emphasis sa command ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi ito bago, hindi ito gawa ko, hindi ito original sa akin. Ito ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. 2 John 1 verse 5, anong sabi? Now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning. Ito yung natanggap na nating utos mula pa nung simula. Mula pa nung sinabi ito ng ating Panginoong Jesus that we love one another. So verses 1 to 4, there's the emphasis sa katotohanan. Pagdating sa verse 5, there's that emphasis sa pagmamahal. Love is very important in the Christian faith and Christian life. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13 verse 1, kung walang pagmamahal, ano man ang ating ginagawa ay walang kabuluhan. Ang sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels and have no charity or love, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. Maingay ka lang. Gaano man katindi ang iyong mga sinasabi, gaano man kaganda ang iyong pagsasalansan ng mga salita, kung walang pagmamahal, ikaw ay maingay lamang. 1 Corinthians 13 verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And then sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. So again, napakahalaga ng pagmamahal sa buhay Kristiyano. At kung naaalala niyo ang context ng 1 Corinthians chapter 13, sabi ni Apostol Pablo, I show you a greater way. Ang discuss niya is about spiritual gifts.
Kasi nahahati ang church at Corinth. Chapter 1 to 4, nahahati sila because of their pastor idols, their preacher idols. Chapter 12, 13, and 14 ay nahahati sila because of spiritual gifts. Merong mga nagsasabi, mas superior ang spiritual gifts namin, hindi namin kayo kailangan. Yun namang ibang Kristiyano, well, mababa lang yung spiritual gifts namin, hindi kami kailangan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, well, nasa iyo man ang lahat ng spiritual gifts. You have the gift of tongues and of angels. If there's no charity, walang pakinabang. So pinakita ni Apostol Pablo yung kahangalan na ginagawa nila na sila ay haling na haling sa mga spiritual gifts at the expense of brotherly love. So napakahalaga ng pagmamahal sa buhay Kristiyano, sa pananampalatayang Kristiyano, sa relationship natin bilang isang iglesia. At sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal, excuse me po, ang pangunahing marka ng kanyang mga tagasunod. John 13 verse 35, ang sabi, by this shall all men know that ye are my disciples. This is the way that men will know that you are my followers, you are my disciples, if ye have love one to another. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nito. And malinaw na sinabi rin ni Juan na ang pagmamahal ay isa sa mga pangunahing ebidensya ng tunay na pagiging ligtas. 1 John 3:14, anong sabi? 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. You know, alam mo na ikaw ay nalipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa pagiging hindi Kristiyano, sa pagiging Kristiyano, mula sa pagiging hindi ligtas, sa pagiging ligtas. Isa sa magbibigay sa iyo ng assurance na ikaw talaga ay mananampalataya. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Dahil mahal natin ang mga kapatiran. How many times ko na hong sinabi sa pulpitong ito, kung wala kang pakialam sa kapatiran, malaking question kung tunay kang mananampalataya. He that loveth not his brother abideth in death. So muli, this brotherly love is the base of the command for hospitality. Kung nyo naalala, last Sunday, binigyan natin ng pansin na isa sa maaaring main ministry nitong babaeng sinulatan ni Apostol Juan is she is a very hospitable person. At ang hospitality sa Biblia ay isang utos. Yes, ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable, pero hindi lang ito sa pagtanggap ng mga bisitang kabag-anakan o mga balikbayan natin na mga mahal sa buhay. Pero ito, ang hospitality sa salita ng Diyos, yes, tatanggapin mo siya sa iyong tahanan. Yes, you will welcome even inconvenience. Yes, you will even maybe sacrifice some things para sa kanila. Pero hindi lamang ito basta paghahanda ng pagkain kapag may bisita, kundi nahandun yung fellowship, nahandun yung pagmamahal. 1 Peter chapter 4 verse 9, use hospitality one to another without grudging. Again, this is a command, utos sa atin. Hebrews 13 verse 2, be not forgetful to entertain strangers. Again, yung entertain dyan is to be hospitable to them, for thereby some have entertained angels unawares. So ito ay imperative, ito ay utos. Inuutusan tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak to practically exercise brotherly love by means of hospitality. As we have said, maaaring ito nga ang isa sa mga primary ministry nitong babae na sinulatan ni Apostol Juan. Kung nyo naalala sa verse number 1, 2 John verse 1, the elder, which is si John, unto the elect lady, Curious, meaning siya ay medyo prominent na babae sa church, and her children whom I love in the truth. So minamahal ko sa katotohanan. And not only I, sabi niya, hindi lang ako nagmamahal sa iyo sa katotohanan. Ang sabi ni John, but also all they that have known the truth. And medyo hyperbole itong sinabi ni John. Kasi hindi naman, yung nakakaalam ng katotohanan, that is another way of saying mga Kristiyano. At hindi naman lahat ng Kristiyano kilala ang babaeng ito.
Pero ang punto rito, maraming mga tao ang maaaring naapektuhan ng ministeryo ng Kristiyanong babaeng ito. Marami ang naglalakbay ng mga mananampalataya, nakaranas na tumigil at pinatuloy sila sa tahanan nitong babaeng ito at nag-exercise siya ng Christian hospitality, and they were refreshed, they were encouraged, and nakakita nila yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ministry ng babaeng ito. So it shows na she ministered to many believers. Doon ang kanilang appreciation, pagmamahal ng mga Kristiyano sa babaeng ito. Now, so merong truth, merong love, at gusto ko lang magbigay babala na pwedeng magkaroon ng extreme on both sides. Anong ibig sabihin? Yes, every truth in the Bible is important. Mahalaga ang bawat katotohanan. Ayaw natin, hindi tayo papayag na ikompromiso ang katotohanan. There are truths that if not agreed upon, you are still a brother in Christ. Pero merong mga katotohanan na kahit hindi tayo magkita, hindi tayo mag-agree, ay ikaw pa rin ay anak ng Diyos. For example, ang isang tao ay hindi pa niya makita o hindi niya tinatanggap na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan. Para sa kanya, yung parang free will ng tao ang deciding factor para sa kaligtasan ng isang makasalanan. Siya pa rin ay kapatid sa Panginoon dahil sa Ebanghelyo. Or maaaring pagdating sa eschatology, mid-trib, pre-trib, post-trib o anuman yung mga trib-trib na yan patungkol sa eschatology, maaaring amil, pre-meal, post-meal, hindi pro-meal. Iba yun. Gatas yun. Maaaring iba ang Bible versions na tawag. Maaaring ang paniwala niya, dapat laging nakapalda ang isang babae. Pero kung siya'y mananampalataya ng Ebanghelyo, ito yung sinasabi ko kanina. Kung siya'y tunay na mananampalataya, ang utos sa atin to receive. Tanggapin. Now, ito yung mahirap. Kung sila ay mananampalataya, hindi pala mahirap, ito yung kailangan. Kung sila ay mananampalataya, ang obligasyon natin ay exercise ang brotherly love. As we have seen kanina sa Romans chapter 14 and 15, we must receive. Maaaring itong tuturing natin mga weaker brethren. We must receive them. Or, dito sa 1st, 3rd, 2nd John, we must be hospitable to them. Pero ito yung problema. Merong mga Kristiyano, sad to say, ay they will be willing to go to war for every issue. Lahat ng difference ay diferensya. Lahat ng pagkakaiba ay gagawing napakalaking issue to the point na hindi siya ligtas. Na dahil hindi kayo magkapareho sa eschatology, ay hindi siya ligtas. And then, ano mangyayari? Kung hindi siya ligtas, hindi siya kapatid, well, hindi ko i-exercise ang brotherly love. That is very dangerous. Dahil hindi ganun ang espiritu at katotohanan na pinapagawa ni Apostol Pablo sa Romans chapter 14 sa Romans chapter 15. Naalala niyo kaninang umaga sa Romans chapter 14 verse 5, merong iba ang pananaw sa mga araw. Merong one day na ine-exalt and then merong isa, exalt every day alike. Magkaiba ba? Yes. Anong utos ni Pablo? Tanggapin niyo ang isa't isa. So merong mga pagkakaiba na dapat pa rin nating tanggapin ang isa't isa. Now, there are those, pagdating naman sa love, meron din naman tendency na maging extreme. Ang pwedeng maging extreme doon sa truth ay lahat na lang ay magiging hati. And by the way, pag ganun ang ginawa mo, pwedeng lumabas na ikaw na lang ang Kristiyano. Kasi hindi lahat ay magiging kapareho mo sa lahat ng bagay. And kung hindi magiging maingat, you will now be the basis of Christianity. But on the other side, yun namang iba ay pwedeng sumobra sa love. There are those who promote loving the brethren and exercising Christian love to the neglect of the truth. Kahit na mga hindi mananampalataya, they call for ecumenical movements.
Kanilang sinasabi lagi, doctrine divide, love unites, forget theology, and let us just sing kumbaya with one another. Talaga magkantahan na lang tayo, magpray na lang tayong sama-sama. Kanilang nakakalimutan na ang basis ng brotherly love is first, we must be brethren. At ang basis ng pagiging magkapatid sa Panginoon is the gospel. Na ang ating Panginoong Jesucristo is the way, the truth, and the life. Yes, pwede at dapat natin silang mahalin bilang mga kapwa Pilipino, maaaring kamag-anakan pa natin o kaibigan, pero may mga tao na hindi natin pwedeng mahalin bilang kapatiran. Now, ito yung daya ng kaaway. Ang ating kaaway ay napakadaya na pwede niyang gamitin ang Christian duty ng love and hospitality to try to infiltrate the Christian community with false doctrines. At ito yung problema na binibigyang pansin ni John sa kanyang pagsulat sa babaeng mananampalataya na ito. Hindi option na i-neglect ang Christian duty of hospitality. Pero kailangan i-exercise ito ng may discernment. Hindi option na i-neglect natin yung utos kaninang umaga. Sa Romans 15, tanggapin nyo ang isa't isa. Hindi option sa atin na huwag gawin yun. Pero kailangan gawin yun ng may discernment. Kaya ang sabi ni Apostol Juan sa verse number 7, 2 John 7, "For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." Maraming mga mandaraya. The Greek word doon sa deceiver is planos. So yung may mga plano, hindi yun ang tinutukoy. Deceiver, one who leads to error, dinadala ka sa kamalian, imposter, ng daraya, nagpapanggap. Someone who leads to error by pretending to be a teacher of the truth. Nagpapanggap siyang tagapagturo ng katotohanan, pero dinadala niya ang mga tao sa kamalian. At ito ay prominenteng problema sa mga last part ng first century na kung saan ito yung mga sinusulatan ni Apostol Juan. For example, sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 18, ang sabi ni Apostol Juan na ito, "Little children, it is the last time or the last times. And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time." So, nung panahon pa man din ng ating ating Panginoong Hesukristo, ng mga apostol, it's already yung tinatawag ng mga huling araw, mga huling panahon. Kailan dumating yun? Nung dumating si Jesus. At ang sabi ng salita ng Panginoon, maraming mga antikristo. Verse 22, 1 John 2:22. "Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ." Yung nagde-deny na si Jesus ang tagapagligtas, they are liars. He is Antichrist. Siya'y kalaban ni Kristo. Yung nagtuturo ng ibang paraan para maligtas. Yung nagtuturo ng paghahalo ng ibang elemento sa kaligtasan. Yes, they will call Jesus Savior, pero hahaluan nila. At ito yung binigyang babala ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, na tinitwist, pinapervert ang gospel. "Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist, that denieth the Father and the Son." If you deny the Son, you also deny the Father. Sa 1 John chapter 4 verse 1, "Beloved, believe not every spirit." Huwag kayo basta maniwala sa mga tagapagturo. "But try the spirits whether they be of God.
Because many false prophets are gone into the world. Verse 2, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard, and it should come, and even now already is in the world. So, binababalaan na ni Apostol Juan ng mga Kristiyano. Merong mga nagtuturo na dinedenay nila ang incarnation. Dinedenay nila ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang isang mabuting pastor at bilang isang mabuting apostol, ay ginaganap ni Apostol Juan yung kanyang gawain na kanyang binabantayan, binibigyang babala ang mga mananampalataya patungkol sa mga hidwang katuruan na ito. At ito yung rampant nung panahon ng mga apostol. Ito rin yung namamayaning mga maling katuruan, maging doon sa sinulatan ni Apostol Juan na babae. Again, kung babalik tayo 2 John verse 7, for many deceivers are entered into the world. Ano daw yung ginagawa ng mga deceivers? 2 John 7, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Hindi nila kino-confess. So yung maling doktrina na dinidil ni John dun sa 1 John ay siya ring maling doktrina na dinidil niya rito sa 2 John. Pero itong 2 John, kung yung 1 John ay circular letter sa maraming mga churches, ang 2 John is a particular letter na may particular receiver. Itong babaeng Kristiyano na ito. So this is the same heresy. The denial ng tunay na pagiging o pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Now, Brother Paul, naniniwala pa rin naman sila kay Jesus eh. Tama? Naniniwala pa rin naman sila kay Jesus. Tinatawag pa rin nilang tagapagligtas, pero dinideny nila yung humanity, yung incarnation, yung pagkakatawang tao. Hindi ba yan pwedeng katulad nung pinag-aralan natin sa Romans chapter 14 and chapter 15? Dapat i-receive natin sila? Nakita niyo yung pagkakaiba? Now, the answer to that is no. At makikita natin kung bakit. Because ang sabi mismo ni Apostol Juan, hindi ako, hindi tayo ang nagsabi. Si Apostol Juan nagsabi, they are Antichrist. Sa Romans chapter 14 and chapter 15, we're dealing with brethren na merong differing issues. Dito sa 2 John, he is writing about false teachers, false brethren, hindi mga Kristiyano, mga antikristo pa mismo. They are enemies of the gospel. Sa verse number 8, ang sabi ni John sa Kristiyanong ito, look to yourselves or beware, mag-ingat, ingatan nyo ang inyong mga sarili, bantayan nyo ang inyong mga sarili, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Look to yourselves, beware, take heed, mag-ingat, bantayan. Well, ano dapat ang kanilang bantayan? Bakit sila dapat maging mapagbantay? Dahil nga maraming mga muling tagapagturo, maraming mga false prophets, maraming mga deceivers. So, kailangan niya maging mapagbantay. Una ay sa kanyang sarili. Look to yourselves. Bakit daw? Bakit niya kailangan maging maingat that we lose not those things which we have wrought? Now, kailangan ko sabihin sa inyo, isa sa mga talata na ginagamit ng mga losing salvation ay itong verse number 8 ng 2 John. Bantayan nyo ang inyong mga sarili na baka mawala nyo yung mga bagay na ginawa namin. So, kita nyo, baka daw mawala. At actually, may nagtanong sa akin, Brother Paul, tingnan mo yan, no? Baka daw mawala. So, pwedeng mawala ang kaligtasan. Sabi ko, teka muna. Tingnan muna natin yung verse. Look to yourselves that ye lose not those things which we have wrought. Sino nagtrabaho? We. It's either we kasama yung mga Kristiyano or we yung mga apostol. Tinrabaho ng mga apostol. Question, yung bang kaligtasan natin ay tinrabaho? And then pangalawa pa, ang sabi, but that ye receive a what? A full reward. Ang salvation ba ay reward? No. So is this talking about salvation? No.
Hindi kaligtasan. Hindi ito nagsasabi, dito talata nagsasabing pwedeng mawala ang kaligtasan. Listen, ito'y talata nagsasabing pwedeng mawala ang reward. So narito ang isang faithful na babaeng Kristiyano na nagmi-minister at sinasabihan sa ni John, sis, ingatan mo, baka mawala yung reward. Yes, masipag ka sa ministry. Yes, given ka sa ministry. Pero meron kang pag-iingat na dapat mong gawin. Yes, ang Panginoon ay nagbibigay ng reward. Particularly, sa konteksto nito is yung ministry ng hospitality na ginagawa ng Kristiyanong babae nito. Pero ano man ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister." Ano man ang paglilingkod na ginagawa mo alang-alang sa pangalan ng Panginoon, sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, hindi liko ang Diyos para makalimutan ito. Maliit man yan o malaki, kita man yan ng mga tao, front stage man yan o backstage, anumang paglilingkod, ito'y kita ng Diyos. Pero kailangan nating ingatan. Kasi pwedeng mawala yung reward. Verse 9, ang sabi ni Juan, "Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son." Si John na nagkategorya, this is not secondary, this is primary. Yung kanilang katuruan na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, it shows that they are outside of Christianity. So hindi ito yung sinasabi ko pa ulit-ulit kanina, hindi ito nasa ilalim ng Romans 14 and 15 na we must receive them. Itong mga nagtuturo ng hidwang pananampalataya na ito, nagtuturo ng ibang Jesucristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, they do not have the Father. "Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God." May Bible sila pero wala sa kanila ang Diyos. Nagpipreach sila, nagtuturo sila pero wala sa kanila ang Diyos. Hindi sila tunay na mananampalataya. We cannot underplay the importance of the truth about Christ. At hindi natin pwedeng sabihin at hindi natin pwedeng isantabi ang katotohanan patungkol kay Kristo alang-alang sa pangalan ng brotherly love o pagmamahal. With the desire to include people. Alam nyo, mayroong mga Bible teachers na ganun, gusto nilang gawing a wider and greater love. Gawing mas malapad ang daan patungo sa langit. So kahit yung mga taong hindi na nanampalataya kay Kristo, kasi sabi daw ni Jesus, He is the way, the truth, and the life. Ang sabi daw ni Jesus, He is the what? The light of the world. So as long as they follow the light, ano man yung light na fina-follow nila, si Kristo daw yun. They're trying to make it wider para ma-welcome ang lahat. Tinuturo nila na si Jesus ay hindi Diyos. Tinuturo nila si Jesus ay Diyos pero mas mababang Diyos. Tinuturo ng ilan na si Jesus ay nilikha lamang, oo, kapatid pa ni Lucifer. This is not secondary, this is primary. They are outside the brotherhood. Yes, kailangan natin silang mahalin bilang kapwa Pilipino o maaaring kamag-anak pa natin. And we must love them enough to share to them the gospel and desire and pray for their salvation. Pero hindi sila sakop ng utos to love one another as brethren. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 10 verse 40, "He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me." At ang ibig sabihin, ang implication niyan, yung hindi tumanggap sa Jesus na ating tinuturo, sa Jesus ng Biblia, hindi tayo yung hindi na tinanggap. Hindi na tinanggap si Jesus, hindi na tinanggap ang nagsugo sa Kanya, which is the Father.
John 5 verse 23, ang sabi that all men should honor the Son even as they honor the Father. Paano daw i-honor ang Son? As they honor the Father. Pareho ng pag-honor sa Ama. Hindi mas mababa. Ang sabi niya, he that honoreth not the Son, in what way? Hindi tayo malayang pag-figure out kung paano. Si Jesus na mismo nagsabi, as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. So verse 23 ng 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 23, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. John is giving the evidence, one of the dividing lines in our exercise of Christian love. Isa sa mga linya na hindi pwedeng tawirin is that line of good, proper, or true Christology. Patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya for this moment, gusto kong basahin, kung pwedeng ilagay ho sa ating screen. Ang Ligonier Ministry ay nag-hammer out ng Ligonier Statement on Christology. At dito, pag binasa ho natin, makikita nyo na ito ay simple statements pero punong-puno ng katotohanan patungkol kay Jesus. At ito yung mga katotohanan na hindi natin pwedeng ikompromiso. Ang sabi, we confess the mystery and wonder of God made flesh and rejoice in our great salvation through Jesus Christ our Lord. With the Father and with the Holy Spirit, the Son created all things, sustains all things, and makes all things new. Truly God, He became truly man. Two natures in one person. He was born of the Virgin Mary. He lived among us, crucified, dead, and buried. He rose on the third day, ascended to heaven, and will come again in glory and judgment. For us, He kept the law, atoned for sin, and satisfied God's wrath. He took our filthy rags and gave us His righteous robe. He is our prophet, priest, and king, building His church, interceding for us, and reigning over all things. Jesus Christ is Lord. We praise His holy name forever. Amen. So muli, napakagandang statement about Christ, the doctrine of Christ, stated in very simple terms, pero napakaluwalhati. At sana nakikita nyo habang binabasa natin, we can recall, yes, totoo yun, according yun sa mga verses na ito, totoo yun, sang-ayon sa salita ng Diyos. At bilang mga mananampalataya ni Kristo, I hope we can say together this statement about Christ, Amen and Amen. At kung mayroong mga tao na inaayawan nila ang mga katotohanan ito, they are outside. Muli, hindi natin sila babastusin. Igagalang pa rin natin sila bilang Pilipino, bilang kapwa-tao. They're image bearers of God. Pero wala tayong obligasyon na mahalin sila bilang kapatid sa Panginoon. Verse 10, anong sabi ni John? If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Again, itong babaeng ito ay may malaking ministry ng hospitality at maraming mga kapatiran na nakaranas ng kanyang pagmi-minister sa kanila. Pero sinasabihan ni John ang babaeng ito, lest you lose the reward. Yes, sis, alam kong napaka-loving mo. Yes, sis, alam kong napaka-faithful mo sa ministry ng hospitality to welcome the brethren. But sis, bantayan mo, ingatan mo, kapatid. Dahil mayroong mga tao na hindi mo dapat patuloyin sa iyong bahay. Yung mga nagde-deny kay Kristo. Yung mga nagkakaila ng kanyang pagkakatawang tao. Hindi natin pwedeng kilalanin bilang kapatid sa Panginoon. At sa konteksto natin ngayon, we can rightly say yung mga nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Na si Jesus ay nilikha lamang, Diyos na mas mababa. Hindi natin sila babastusin. Pero hindi natin sila pwedeng mahalin na parang kapatid. Ang sabi ni John diyan, today,
Pag binasa ito ngayon, parang ito ay napaka-offensive, politically incorrect, parang hate speech. Ano? Dahil hindi lang kayo magkaisa dito, hindi mo sila tatanggapin? Yes. These false teachers were carrying a regular campaign to destroy the basic fundamental truths of Christianity. Again, hindi sila, sabi ko nga ho sa inyo, muli, kung babalik tayo sa Romans chapter 14 verse 5, one exalt one day above others, one exalt all days alike. Magkapatid pa rin sa Panginoon yun at dapat tanggapin ng isa't isa. Pero ito ay kinakaila ang pagkakatawang tao ni Kristo, hindi siya Kristiyano. Sabi ng salita ng Panginoon, itong mga tagapagturo na ito ay nagdadala ng mga katuruan na laban sa mga katuruan o sa basic or very fundamental truths ng Christianity. We must not exercise association with them. At as we have said ho kaninang umaga, this is different mula sa Romans 14 and 15 na kung saan inuutusan tayo na tanggapin sila, mahalin sila at tulungan sila. Again, maging maalala, hindi ko sinasabi na maging rude tayo o maging disrespectful tayo sa kanila. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 24, and the servant of the Lord must not strive. Hindi dapat war freak. Ang gusto lagi ay pakikipagtalo. No. But be gentle unto all men, apt to teach, patient. Oh, how I need it more. Sa pagmiministeryo, sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, we need to be apt to teach. Paghusayan natin, magpakabihasa tayo kung loobin ng Panginoon na maging ministry natin yun. But there must be gentleness and patience. And sabi sa verse 25, in meekness instructing those that oppose themselves. Again, may kaamuan. Minsan, may mga Kristiyano na parang tigre sa pagtuturo. May kaamuan, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. By the way, napakalinaw yung statement. Sino magbibigay ng pagsisisi? God. If God will give them repentance. Ito'y nasa ilalim pa rin ng soberanong kalooban ng Diyos, that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So yes, hindi natin i-exercise ang hospitality and brotherly love sa kanila, pero exercise natin ang patient, meek, and loving ministry ng pag-share ng gospel, pagbabahagi ng katotohanan. At maaaring gamitin yun ng Diyos upang sila ay tawagin sa pagsisisi at manampalataya sila sa totoong Hesukristo, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So sana naunawaan ho natin. And we as believers must exercise this discernment. Na sana makita nyo, kapag ang ating pananaw ay lahat ng bagay ay dapat pag-awayan, dapat hati agad. Even the small things, well, you will be breaking Romans 14 and 15. On the other hand naman, pag lahat, wala na tayong pag-usapang doktrina, basta love lang na lang, well, you will be breaking 2 John. Bilang mga Kristiyano, we must exercise discernment. May mga bagay na kung hindi tayo magkaisa, ikaw ay nasa labas at hindi ka pwedeng ituring na kapatid. Pero may mga bagay na kahit magkaiba tayo, ang utos pa sa akin ng Panginoon ay hatakin ka palapit, mahalin ka, pagministeryohan ka, patatagin ka. So there must be discernment. At ito yung sinasama, naririnig nyo ito, merong primary and secondary, merong major at merong minor. Kailangan natin ng discernment sa mga bagay na ito. Verse number 11, bakit daw? Ba't hindi papapasukin? Ba't hindi man lang babatiin at hihilingin ang biyaya ng Diyos sa kanila? For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds.
Nahihilingin mo na sila'y pagpalain ng Panginoon. Muli, sana ho makita nyo na pag in-exercise yung hospitality, itinatanggap mo sila. Ang pagtanggap sa tahanan at pagbabahagi ng pagkain noon ay hindi para lang, uy, wala ka makain, pasok ka, kain ka. Kung hindi, tinatanggap mo sila at kinikilala mo sila at nagkukumit ka sa kanila na sila'y pinoprotektahan mo at minamahal mo sila. Yun yung pinapakita ng hospitality. And then pag pumasok sila sa iyong tahanan, iyo silang paglilingkuran at iyo silang idadalangin sa Panginoon. At paano mo hihilingin sa Diyos na pagpalain yung gawain nila na pagtuturo at paghahayag ng maling Kristo? So muli, kailangan natin ng discernment. There must be reservation of pronouncement of God's blessing sa mga taong ito. Hospitality to such leaders aids the spread of their heresy and inevitably leaves the impression of sanctioning and the teachings of this Antichrist. Merong isang Christian teacher na dati pinakikinggan ko siya, dati binabasa ko, meron ako isang libro niya, binabasa ko. Pero nagsimula siyang maki-associate sa mga taong nagtuturo ng pilipit na ebanghelyo. Nagsimula siyang tumayo kasama sa platform at tinatawag niya pang mga men of God. Pinapakita niya mga spiritual na mga, ano to? Ano nangyari? Hindi niya kaya na-discern na pilipit ang ebanghelyo? At ano ang magiging epekto noon sa libu-libong mga nakikinig at na nagbabasa ng kanyang mga literature? Ay okay lang pala. Ay pareho lang. It can be and it will be very damaging. So yes, the primacy of truth, the importance of love, at ang magbabantay doon sa love natin, pag-exercise ng brotherly love, ay ang katotohanan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Juan in closing sa kanya sa verse 12, having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come to you and speak face to face, that our joy may be full. He's still looking forward to a sweet fellowship with this believer. The children of thy elect sister greet thee. Amen. So again, these are just final na mga salita, pagpapaalam ni Apostol Juan. Pero ang gusto ko makita ho natin dito, believers should exercise Christian love with discernment. With discernment. And not at the expense of the truth. Tulungan nawa tayo na hindi ko sinadya. Habang pinaprepare ko, uy, wow, anong sakto na kaninang umaga, Romans 14 and 15. Ngayong hapon, 2 John. So merong mga Kristiyano, yes, may pagkakaiba, pero we will pull them towards us and minister to them. Pero merong mga Antichrist na hindi man lang nating papasukin sa ating mga tahanan o hihilingin na sila pagpalain ng Panginoon. There must be discernment sa mga bagay na ito. Tulungan at ingatan nawa tayo ng Diyos sa ating mga personal na buhay bilang mga Kristiyano at tayo bilang isang iglesia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. At nawa, O Diyos, ikaw po ang kumilos sa amin, magturo sa amin, magbigay pag-iingat sa amin, O Diyos, bilang iyong mga anak, bilang iyong iglesia. That we will be able to exercise Christian love as you have taught us. Tulungan mo kaming mahalin ang aming mga kapwa mananampalataya. As we have studied kaninang umaga sa Romans 14 and Romans 15, tulungan mo kami natanggapin maging ang ibang mga kapatiran na maaaring may mga differences sa amin. At Lord, tulungan mo rin nawa kami, kagaya na amin na pag-aralan ngayong hapon, maging mapagbantay. Maging sa mga taong daladalaman nila ang pangalan ni Jesus, ngunit sila ay kalaban ni Jesus. Ama, ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Ingatan po ang iyong mga mananampalataya dahil napakatuso ng kaaway at napakahusay nilang pumasok. Nawa, tulungan mo kami na maging mapagbantay sa iglesia, sa aming mga sarili. At patuloy mo po na bigyan ng kalaguan sa discernment ang bawat isa sa amin
at magawa namin, O Diyos, ng may katapatan at pagsunod sa iyong mga utos sa iyong salita na mga ito. Salamat, O Diyos, sa iyong paalala. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan at salamat sa pagmamahal ng mga kapatiran. Lahat nawa ng ito ay magawa namin nagbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. At dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.